Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, Iremit Global Remittances, may ngiti sa bawat padala, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, the Malaya Business Insight. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong ate, Marisa Del Mar. At ito, ang Buhay OFW. Ngayong gabi, pakinggan natin ang kwento ni Jacqueline Costuna, isang Pinay na minaltrato sa Dubai. Ipapakilala namin sa inyo ang Pinay Massage Therapy sa cruise ship. Alamin ang mga investments na swak sa ating mga OFW. Mag-aaral tayo ng massage therapy. Pasaporte natin tungo sa magandang buhay. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Buhay OFW. May kasi na sinasaktan na po ako ng employer kong babae. Mag-I-Remit, I-Remit, may ngiti sa bawat padala. I-Remit, I-Remit, mag-I-Remit. Join the search for the very first Mr. and Miss Citizens of the World and win fabulous prizes. Ito po ay handog ng Buhay OFW Foundation para sa ating mga natatanging OFWs. At ang launching nito ay magaganap sa October 15 and 16 sa Glorieta Activity Center. May pagkakataon kayong ma-feature ang mga kwento nyo sa abroad. Kaya't mga ate at kuya, tara na! Join na kayo! May mga monthly winners at ang Coronation Night ay magaganap sa March 22, 2013 sa Quezon City Circle. See you there! Ang Heroes Helpline ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Southville International School and Colleges, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. Halos araw-araw ay may nababalitaan tayong Pilipinong inaabuso ng kanyang amo sa ibang bansa. Ang masaklap pa nito, hindi sila sinasweldohan at kadalasan kailangan pa nilang bayaran ang kanilang amo bago sila pauwiin. Ganito po ang naging karanasan ni Jacqueline nung magtrabaho siya sa Dubai. Jacqueline, bakit ka pumasok na household service worker sa Dubai samantalang graduate ka ng office administration dito sa atin? Gusto ko po kasi matulungan yung mga kapatid ko makapatapos ng pag-aaral. Ilang kayong magkakapatid? 5. Panganay ka. Opo. Kumusta naman ang naging trabaho mo doon? Pagdating ko po doon, yung employer ko pong lalaki, mabait po siya. Pero yung babae, hindi po. Mahirap po pakisamahan yung babae. Jacqueline, ano ba talaga ang trabaho mo doon? Ang trabaho ko po doon, alagaan yung dalawa niyang anak. Pero gusto nung employer kong babae, all around, konting pagkakamali lang, mumurahin ka na niya, tapos sisigaw-sigawan. Ayaw niya nagagalusan yung anak niya. Ayaw din niya yung anak niya makikipaglaro sa mga puti. Naka 7 months ka sa amo mo. Bakit ka umalis? May kasi na sinasaktan na po ako ng employer kong babae.
sinasabunutan, binabatok-batukan. Umiyak lang yung anak niya. Akala niyo po kasi sinasaktan ko yung anak niya, pero hindi po. Kumusta naman ang pagkain mo? Kumakain po kami pag pero wala po sa oras. For example, ang tanghalian namin po alas 5 na ng hapon. Tapos ang hapunan namin alauna na ng madaling araw, gano'n. Minsan po pag may toyo siya, hindi kami pinapakain. Ang sabi mo, sinasaktan ka ng amo mong babae, kaya ka umalis. Paano ba talaga ang nangyari? Una po niya kasi kinuha niya po yung cellphone ko. Tapos pinakyat po niya ako sa kwarto nila. Yung buong bahay niya may camera. Ang ginawa niya doon po sa kwarto nila kasi wala pong camera doon. Doon niya po ginawa yung pananakit niya po sa akin. Ano ba talagang ginagawa niya sa'yo? Sinasabunutan, tapos pinabatukan yung ulo ko, tapos tinutulak-tulak, hinihila po yung damit ko. Tapos pinagbantaan pa niya ako na ipapakulong niya ako, tapos sasabihin niya po sa mga pulis na ninakaw ko po yung mga alahas niya. Tapos sinaktan ko daw yung mga anak niya. Madali lang daw yun sa kanya kasi po yung mga kapatid daw po niya lalaki, yung mga pulis daw po. Ilang beses kanyang sinaktan? 3 beses po. Mga bandang na po yun, mga January. Paano ka nakaalis sa amo mo? Tumakas ka? Actually, hindi po ako tumakas. Yung kasamahan ko, yung Indiana, tsaka yung kasamahan ko Pilipina, pinagsabihan po yun ng amo ko na wag akong pahiramin ng cellphone. Pero yung Indiana, naawa po siya sa akin. Pinahiram niya po ako, tapos tinawagan ko yung mama ko. Hindi po alam yun ng employer ko. Tinawagan ko na lumapit po sa OWA dito sa Pilipinas, tsaka sa POEA. Tapos, may po kasi kaming dalawa ng amo ko na papaalisin lang po niya ako kapag nabayaran ko po siya ng 7,000 dirham. Tapos, yung mama ko, nagpadala po siya ng 50,000. Actually, hindi ko po dapat ibibigay yun sa employer kong babae. Siya po yung kumuha. Bali, 4,000 dirham po yun. Tapos, yung 2 months na sahod ko, hindi po, kinuha din po niya. Nung nakuha niya ng pera, pinaalis ka na niya? Ayaw po niya talaga akong i-release, ipaalisin. Ang pa nga po, pinapunta po niya ako doon sa kapatid niya. 4 days daw ako doon magtatrabaho. Nagalit po yung taga-embahada, bakit daw po ako dinala doon, hindi na lang ibalik. Tapos nung binalik niya po ako doon sa agency, nagalit po siya, mura po siya ng mura. Sabi pa nga po niya sa akin, ipapa-blacklist daw po niya ako sa buong Middle East. So, ibinalik ka ng amo mo sa ahensya? Sa agency. Tapos, yung agency, dinala po ako kay Ma'am Rocky sa Follow-OWA. Kasi po si Ma'am Rocky, tawag na po ng tawag sa kanila. Sino si Ma'am Rocky? Siya po yung namumuno doon sa embahada. Buti pala, ibinalik ka ng amo mo sa embahada. Si Ma'am Rocky po, tumawag sa amo ko. Pag hindi daw po ako isoli doon sa embahada, kakasuhan daw po sila ni Ma'am Rocky, yung employee ko. Natakot po sila. Paano ka naman nakabalik ng Pilipinas? Sila, Ma'am Cynthia Villar po, ako po yung isa po sa 4 na napili para mapauwi. Actually, nagkataon po na nag-encode po ako nun sa opisina nila Ma'am Gina. Tapos nakita po namin na yung mga nabigyan ng ticket ni Ma'am Cynthia Villar. Nandun po ako. Yun, tungtuwa po ako na isa po ako sa mga napili. Hindi ko po akalain na isa po ako na mapipili na mapauwi. Jacqueline, ano ngayon ang plano mo? Plano ko po, magtrabaho na lang po dito sa Pilipinas. Tsaka nagka-phobia na po ako Salamat sa iyo, Jacqueline. Thank you din po. Magbabalik po ang Buhay OFW. So, nag-training ako, kumuha ako ng experience, and then when I had experience, nag-apply ako pagbabarko. Mag-I-remit, I-remit, may ngiti sa bawat padala.
Mag-I-remit, I-remit, mag-I-remit. Nais kong imbitahan kayo, inyong mga pamilya, kamag-anak at kabarkada na sumakay sa amin dito sa To Go Travel upang madiskubre ang pinakamasayang at pinakamurang paraan ng paglalakbay dito sa ating pinakamagandang Pilipinas. Join the search for the very first Mr. and Miss Citizens of the World and win fabulous prizes. Ito po ay handog ng Buhay OFW Foundation para sa ating mga natatanging OFWs at ang launching nito ay magaganap sa October 15 and 16 sa Glorieta Activity Center. May pagkakataon kayong ma-feature ang mga kwento ninyo sa abroad. Kaya't mga ate at kuya, join na! May mga monthly winners at ang Coronation Night ay magaganap sa March 22, 2013 sa Quezon City Circle. Magkita-kita po tayo doon! Ang OFW in Focus ay hatid sa inyo ng iRemit Global Remittances. May ngiti sa bawat padala. ICCT Colleges, a global Pinoy distinction. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. To Go Travel. A Fukoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. Bukod sa mga waiters at entertainers, dumarami na rin ang Pinoy massage therapist sa barko. Alamin natin mula kay Noemi kung bakit. Ito po si Noemi Elfa, 34 years old, may asawa at 2 anak. Isa lang ang kanyang dahilan kung bakit isinakripisyo niya ang kanyang pamilya para makapagtrabaho abroad bilang isang massage therapist. Sa money, kasi mas madali yung pasok ng pera pagka nabalita ako sa barko. So, nag-training ako, kumuha ako ng experience, and then when I had experience, nag-apply ako pagbabarko. Kagaya ng karamihan, dumaan din si Noemi sa sakit ng pangungulila sa kanyang asawa at mga anak. Sa una, stress, mahirap kasi in one day, sometimes 7-8 person ang minamasahe mo a day. So, nakakapagod talaga. But in terms of money, masaya naman. 4 na beses pa lamang nakakapagbiyahe si Noemi. In 1 year, 9 months po ang contract namin. And then magbabakasyon within 2 months or 3 months. And then balik na naman po sa pagbabarko. Steiner kami. Ang company ko po, employer ko po is pangalan Steiner, which is based in London. Pero sinusupply po nila kami sa iba-ibang cruise lines. Pero sa ngayon, nasa Princess Cruise Lines po ako. Ayon kay Noemi, maliit lang ang basic salary niya bilang isang massage therapist. Kailangan lang talaga ng sipag at tiyaga dahil sa tips at commission sila nakakabawi. By tips and commission po. May basic kami which is exact lang po para sa mga pambayad namin ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, ganyan po, dito sa local. Pero sa barko po, commission and tips po. If masipag ka, malaki yung pera mo. Pero pagka lazy ka, sorry. Hindi biro ang trabaho ng isang massage therapist sa barko. 12 to 14 hours. Open ang spa from 8 o'clock in the morning till 10 in the evening. So, yon, 1 hour lunch, 1 hour dinner. And then, depende rin sa discretion ng manager kung paano siya magbigay ng day offs. Full day offs, half day offs. Graduate ng BS in Computer Science si Noemi.
Aksidente lang ang pagkakapasok niya sa propesyong ito. One time, meron lang akong minamasahe, sabi nila, Noemi, ang ganda ng kamay mo, magaling kang mag-massage. So, try mo. So, nag-try ako. And then, yung best friend ko, nakapasok na rin sa cruise line, sa pag-massage sa Steiner. Sabi niya sa akin, kumuha ako na experience and then mag-apply ako. Nangangarap pa rin si Noemi na makakasama niya ang kanyang mga anak sa kanilang paglaki. Kaya doble ang kanyang sipag para matapos ang pinapagawa niyang apartment. 5 years? Ayoko naman po magbarko lagi. Nakakapagod. Kasi ayoko naman po ng mga business eh. Gusto ko lang talaga apartment. Tatanggap ako, kinsenas katapusan. Yun lang. Sa bahay lang ako. Alaga ko mga anak. Ang serbisyong OFW ay hatid sa inyo ng Veterans Bank. Ang Veterans Bank ay meron pang isang product na dinevelop na bagay din para sa ating mga OFW. Ito ay isa ring long-term time deposit na ang term ay 5 years. Kaya ko nasabing ito ay bagay na bagay para sa mga OFW kasi karaniwan na sa mga OFW natin pagpunta nila sa ibang bansa para magtrabaho dahil sa gusto nila magpatayo ng bahay, kumisan, gusto nilang bumili ng kotse, gusto nilang bumili ng lupa. So ito masasabi ko na kung meron silang tinatarget o meron silang gustong bilhin na bagay o meron silang dream na gustong makuha at the end of 5 years, sabihin lang nila kung magkano ang halagang kailangan nila after 5 years at sasabihin namin sa kanila kung magkano ang dapat nilang ilagay sa deposit sa araw na ito. Kung halimbawa gusto nila magkaroon ng 2 milyon after 5 years, sasabihin namin kung magkano ang kailangan niyang i-deposit ngayon para sa ganon at the end of 5 years, yung kanyang dream na magkaroon ng 2 milyon o 3 milyon o 5 milyon after 5 years, makuha niya at makamit niya. Ang serbisyong OFW ay inihatid sa inyo ng Veterans Bank. Makikita lang ibang-iba yung ating condominium sa mga normal na condominium makita sa labas. Isang masaya at makabuluhang pagsasalo-salo ang ginanap para sa ika-86 na birthday ng aking one and only beloved father. Ang birthday celebration ni Dad ay naging makahulugan dahil nandun ang kanyang mga mahal sa buhay, gaya ng kanyang mga anak, matalik na mga kaibigan, mga apo na nagpamalas ng kanilang mga talento at syempre, ang aking mommy dearest. Dad, ginawa po ninyo ang lahat para matupad ang aming mga pangarap. Ngayon, sa inyong kaarawan, pinagdarasal ko na sana ang inyong mga pangarap ay natupad din. Happy birthday, Father! Ikaw ang nagturo sa amin para maging matatag, how to survive every storm and to become strong and unbreakable. Thank you for everything. You deserve to be crowned as the most fun, respected, humble, and gracious dad ever. What would I have done without you? Happy birthday, Dad! We love you all. Experience is the best teacher. Tunay na ang mga pinagdadaanan natin ang pinaka-epektibong aral na matututunan natin sa ating buhay. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga OFW kasama ang kanilang pamilya para lumahok sa buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World.
Ibahagi ang inyong kwentong OFW na kapupulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga kababayan. Magbigay aral, magsilbing inspirasyon. Join Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World and make a difference in other people's lives. Ang serbisyong OFW ay hatid sa inyo ng MegaWorld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management. EGI, E-Ganzon Incorporated. General Building and Engineering Construction Company. Poshum Global, The Green Company, eco-friendly steel frames. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at sa buong mundo, sa mga kapatid natin sa Italy, sa Guam, USA, Saudi Arabia, United Arab Emirates at syempre sa Europe. Kamusta po kayo lahat dyan? Nandito naman po at kasama natin sa Buhay OFW ang ating Chairman and CEO ng EGI, the man behind EGI. Let's welcome on Buhay OFW, Mr. Eulalio Ganzon. Ayan, EGI himself. Mr. EGI, magandang gabi po. Kamusta po kayo? Okay naman, magandang gabi din po sa iyo. Yes. Kapatid Loy, syempre tawagan natin kapatid Loy, kapatid Marisa, na pag-usapan namin ni Architect Grace at ni VP Bienvenido ang mga projects natin sa EGI. Pwede bang paki-explain mo sa amin in a way, ano ba yung mga makabago o kakaiba sa mga projects ng EGI? Marami na kaming nailagay na bagong concepts or elements sa mga bagong condominium namin, lalo na sa mga insula projects. For example, yung ulan. Water will be a big problem sa mundo. That's what the scientists said. Yes. So, ang ginawa namin, in-anticipate na namin yun na consider ang ulan because it's becoming very abundant now na magamit maging source ng water supply ng project. Kaya yung mga bagong project namin, practically lahat na sila ngayon gumagamit ng rain catchment sa roof. Aside from that, malaking storage system ang aming ginagawa. Kasi kung hindi mo na siya maipon, hindi mo rin pakinabangan. Tama. Nakakatulong pa siya sa pag-alleviate sa mga flooding. Kasi pag malakas ang ulan, naipon mo muna bago mo siya itapon sa kali. Kung sakaling sobra. So, napakaganda. So, ibig sabihin, seawater or rainwater ang ginagamit natin. Yung seawater, ginamit din namin yan hanggang ngayon sa Mactan, Cebu. Because ang Mactan, kulang talaga ng water supply. So, pati seawater ginamit namin doon. Napakaganda naman pala. So, marami palang first ang EGI. Yung Utility Center System, yung sinasabi nating passive cooling, at ngayon naman to is making use of the sea or rainwater. Ayan. So, ano po ba ang mga bago pa o mga kakaiba Mayroon pa din sa kaming EGI? nilagay na power balancing, yung kuryente ng units. Kasi ang condominium, marami kasing may-ari, maraming nakatira. So kung minsan, ang iba naman hindi na ginagamit, kaya hindi balansyado palagi ang kuryente. Kaya meron kaming device na may covered siya ng patent, na invention, na yung load ng building na babalansin mo kung hindi parehas ang gamit ng mga units. Malaking tulong yan sa efficiency ng paggamit ng kuryente, makinabangan niya ng buong bansa. Napakaganda. So, ayun ang maganda kasi tama naman kasi green environment na tayo.
green architecture, green engineering, lahat pala yan ay ginagamit natin sa mga EGI projects natin. So, pag-usapan naman natin ang ating chairman ng EGI, kapatid Loy, yung sinasabi nating paano na itatag ang EGI, gaano katagal na ba ito para pagtiwalaan ng husto ng ating mga kababayan, the people behind, aside from sa inyo, ano pong mga konsepto ng mga tao behind EGI? Yung EGI mag-30 years na kami. Po, ang tagal. By this October. While nagsimula kami ng 1983 January. So, by the end of the year, 30 years old na kami. Wow, the end of the year, 30 years. Nako, hindi ho biro-biro yan. Di ba po? And I've learned na kayo po ay isang engineer by profession at kayo rin po ang principal ng Architects and Engineering Association. Di ba po ba? Nagagamit natin yung ating experience sa mga projects as we go on. Lahat ng improvements sa adapt sa mga bagong project. Ayan, napakaganda. So ngayon ang pinaka-baby nyo, yung pinaka-latest, ano pong project ang pinaka-latest ng EGI? Ang pinaka-latest namin, yung Insula series namin, yung West Insula at saka yung South or Timog Insula. Aming iniimbita yung mga interesado sa condominium, na tingnan nila, i-compare nila, makikita nila ibang-iba yung ating condominium sa mga normal na condominium makita sa labas. Siyempre, pupuntahan natin yan, di ba? Pupuntahan ng Buhay OFW ang Insula para makita natin by ourselves kung ano po yung kaibahan nito para maibahagi naman natin sa ating mga kababayan na nanonood sa Buhay OFW. Siyempre, kapatid Loy, ano pa ba ang iyong mission, vision para sa EGI? Ano pang gusto mong gawin? Kasi as I can see, after 30 years, napakarami mo na nagawa. Meron ka pa bang gustong marating? Ang aming ngayon seriously na iniisip, we will be more involved sa mga housing na medyo economic level or socialized housing. Socialized housing, okay. Para makatulong sa mas nakakarami nating mas mga affordable. kapatid. So we will concentrate dito sa mga pocket developments in urban centers sa Pilipinas. Maybe Manila. Ganun. Nako, syempre, ayan, magandang welcome treat po sa ating mga kababayan from EGI. Magpa-participate na po sila sa mga socialized housing. Mas marami tayong matutulungan, kapatid Loy, di ba? Yes. Syempre, kailangan pag-usapan natin na maganda yan para mas makatulong tayo sa ating mga kapatid na nangangailangan, di ba? Kapatid Loy, ang ating chairman ng EGI, bigyan po natin ng mensahe ang mga kapatid nating OFWs at mga Filipino residents abroad. Well, actually, we have to be thankful to them. Sila nakakatulong ng malaki sa ating bansa ngayon. Although nakakaawa yung iba because nasa lugar sila na medyo may mga problema ngayon. Kami naman sa aming magagawa din sa aming trabaho na sa real estate, aming iniisip ngayon baka naman yung ibang OFW maging makakatulong kami sa lahat sa magbinta ng mas murang unit at saka mas efficient na mga building. Nako, tamang-tama yan. Maraming salamat ang ating chairman ng EGI, kapatid Loy, sa oras na binigay po ninyo sa Buhay OFW. Marisa, yes. Maraming salamat din. Yes, maraming salamat po. Nako, mga kapatid, nating mga OFW at Filipino residents abroad, ayan po, nandiyan po ang mga projects ng EGI. Tingnan po natin, tutukan natin para malaman natin kung anong mga benepisyo. Maging komportable kayo sa inyong mga susunod na investment dito po sa Pilipinas. Magkita-kita po tayo, magbabalik po ang Buhay OFW. Ang pinaka-purpose kasi nila para kumuha ng assessment ng massage therapy is mag-apply sa ibang bansa. The people behind Southville International School and Colleges work really hard and smart to make Southville be on a par with the best educational institutions in the world. And we want to share our unique programs to as many people as we can. So I invite all of you to visit us either here in our campus in Las Piñas City or on the net so that you can learn more about us, and we hope that we can be your partners in developing your children to become leaders and movers of society. Mag-I-remit, I-remit, may ngiti sa bawat padala. I-remit, I-remit, mag-I-remit.
Join the search for the very first Mr. and Miss Citizens of the World and win fabulous prizes. Ito po ay handog ng Buhay OFW Foundation para sa ating mga natatanging OFWs. At ang launching nito ay magaganap sa October 15 and 16 sa Glorieta Activity Center. May pagkakataan kayong ma-feature ang mga kwento ninyo abroad. Kaya mga ate at kuya, join na kayo! May mga monthly winners at ang Coronation Night ay magaganap sa March 22, 2013 sa Quezon City Circle. Kaya magkita-kita tayo dun ah! Ang trabaho abroad sigurado ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, iRemit Global Remittances, may ngiti sa bawat padala, West Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Dare to compare, more than just a trophy. It's a jewel. Drive it. EIFS Systems, as green as it gets. A Fucoidan capsule, look young. Live longer, a gift of health from the sea. Investment opportunities para sa OFW hatid ng Mega World International. Para sa mga OFW na naghahanap ng property investment sa makulay at modernong syudad ng Maynila, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, has something great to offer. A community where you live like no Manileño has ever done before. SunTrust Parkview. Sa SunTrust Parkview, reap the rewards of a central location in Ermita, Manila. Ito'y malapit sa mga government offices and business centers, schools, shopping and dining centers, leisure parks, sports centers, churches at tourist attractions. Lahat yan ay easily reached by jeep, bus or taxi. Pwede ka ring sumakay sa LRT1 at sa Pasig Marikina Ferry. Sa SunTrust Parkview, choose from an executive studio or unit with 1 to 2 bedrooms at mag-enjoy sa iyong private play area sa ground level. Meron ditong swimming pool complex, jogging path, playground, meditation area, boardroom at landscape gardens. Maging bagong Manileño and be a true master of Manila at SunTrust Parkview. For more information on SunTrust Parkview, contact the Mega World International office in your territory. Para sa mga OFW na bibisita naman sa Pilipinas, please call the following local numbers. Or kung ikaw naman ay online, visit www.megaworldinternational.com. Hindi biro-biro ang magmasahe, pero kung kikita ka naman na mahigit 100,000 piso buwan-buwan, bakit hindi? Pasimulan ng unang hakbang sa magandang buhay sa pamamagitan ng pag-aaral ng massage therapy. Tumataas ang bilang ng mga international cruise ships na nangangailangan ng mga massage therapies. Napaka-in-demand po yan. Hindi lang po sa ibang bansa, dito rin po sa Pilipinas. Ang pinaka-purpose kasi nila para kumuha ng assessment ng massage therapy is mag-apply sa ibang bansa. Dahil nga mas marami nga po ang kinikita doon kaysa dito sa Pilipinas. Kaya po ng, halimbawa sa barko, so pag sinabing sasampa sila sa barko, international po yun. So sa cruise po yun.
Okay, bihira lang po sa spa, kundi mas ang na-assess ko ngayon is mas marami yung sa barko sila sumasakay. Hindi biro-biro ang kinikita ng massage therapist na nagtatrabaho sa mga cruise ships. May nakakausap po ako na kumikita sila ng more than ang pinaka-lower is 35,000. So, pwede silang kumita ng 100,000. Bukod sa opportunity sa barko, nangangailangan din ng massage therapy sa Canada, South Africa, Kuwait, Qatar, UAE at sa Bahrain. Mas particularly mga Pinoy massage therapy ang gusto nila. Kasi ang mga Pinoy massage therapy, sila po ay meron silang patient kasama yung love. Kasi pag hindi kasi mas considerate po tayo mga Pilipino na kasama sa pagmamasahe, hindi lang po yung skills, hindi lang mind kundi kasama yung heart. Kasi pag once nakasama yung heart, may ibibigay mo yung sinasabing full treatment sa client. Para makasiguro makapagtatrabaho ka abroad, mas maganda kung certified massage therapist ka sa TESDA. Ang pag-aaral ng massage therapy ay tumatagal ng 560 hours. Importante lang na maipasa mo ang competency test. Yung mga nag-aaral na under ng Swedish massage, yun ang pinag-aralan nila about iba-ibang basic na manipulation ng massage under siya ng Swedish. So, kaya sinabing NC2 ay kumukuha ng national certification sa TESDA. So, ang assessment ng massage therapy is para sa kung halimbawang gusto nila pong mag-apply sa ibang bansa as a massage therapy. So, ang purpose nun is to magkuha muna sila ng NC2 sa TESDA. Simple lang ang requirement para makapag-aral ka ng massage therapy. So, ang requirements lang, kinakailangan tapos sila ng high school. So, may high school diploma po sila. So, then yung may mga pictures na dapat nilang i-provide. Then yung kung sila po ay nag-conduct ng training sa yun, basta yun po ang pinaka-importante. Tapos ka po ng may certification ka from secondary. Pag sa private po, yung isang whole 560 hours is, ang massage therapy is 8,500. Yun na po ang pinakamahal. Sa TESDA, pag sa TESDA po, libre po yan. Sa susunod na Buhay OFW, ihahatid namin sa inyo ang kwento ng mga kapatid natin mula sa Syria. Aalamin natin kung bakit pinalikuran ni Regina Ong ang pag-aaral ng abogasya para makapagtrabaho abroad. Kilalanin natin ang Pinoy nurse na natulungan ng NIAC at mag-aaral tayo ng bookkeeping para makapagtrabaho abroad. Ang lahat ng yan sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay patuloy na maghahatid sa inyo ng mga kwento at impormasyon patungkol sa ating mga modern day heroes. Kung kayo po'y may nais ibahagi sa ating mga kababayan o may nais hihingi ng tulong, huwag pong mag-atubiling sumulat o tumawag sa aming tanggapan. Ako po inyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Del Mar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, iRemit, Global Remittances, may ngiti sa bawat padala. Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Drive It, wall cladding system as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, because the real home is beautiful inside and out. Southville International School and Colleges. To go travel.